Ang kwentong ito ay karanasan ko. Itago nyo na lang ako sa pangalang Amy. Taong 2019 sa Pasay City. Dati, lalo na nung bata pa ako, natutuwa ako kapag sumasakay kami ng boss ng aking pamilya. Paano ba naman? Minsan lang kami makatungtong sa bus. Nangyayari iyon kapag umuwi sa probinsya. Yung jeep at tricycle kasi ay pangkaraniwan lamang na nasasakyan namin. Pero ang bus talaga ay tuwang-tuwa ako kapag nakakasampa ako rito. Pero nagbago ang lahat ng naging dalaga na ako at mayroon ng trabaho. Unang karanasan na hindi ko malilimutan ay ang mapasok ito ng mga hold-upper. May pasahero ang nabaril at namatay. Sa kabutihang palad naman ay may dumating na mga pulis at nahuli ang mga sospek. Mula noon ay natrauma na ako na sumakay sa ganitong uri ng transportasyon. Hindi ko pa rin kasi malilimutan ang trahedyang iyon. Kung di lang kinakailangan mag-commute sa pinapasukan ko ng boss ay hindi ko na gagawin iyon. Kaso ang problema ay kailangan talaga, kaya no choice na ako. Siguro naman ay di na iyon mauulit pa. Isang gabi, sumakay ulit ako ng bus dahil pauwi na ako sa trabaho. Nasa bandang dulo ako noon dahil doon talaga ako komportable. Nang walang ano-ano'y biglang may sumakay na isang lalaki sa bandang kaliwa ko. Nasa right side kasi ako. Hindi man sa pagiging mapangusga pero unang kita ko pa lang dito. Nakadama na ako ng di maganda. Normal lamang ang itsura nito. Sa palagay ko ay nasa 40 anyos na. Pero sa tuwing napapahagip ang tingin ko doon sa lalaki, hindi ko alam kung bakit nagtataasan ang mga balahibo ko. Kaya naman para di na ako matakot ay di ko na lamang ito tinititigan. Tumitingin na lamang ako sa labas ng bus at upang makakita pa ako ng magandang tanawin. Pero nang bababa na ako at nang mahagip ulit ng mga mata ko ang lalaki, halos mahimatay ako sa nakita. Sa supot kasi na bit-bit nito ay may nakita ako roon na dugo ang putol na kamay. Sigurado ako sa namataan ko, kaya halos maduwal ako. Kaya binilisan ko na ang pagbaba ng sasakyan. Sa kalsada ko na lang naisuka yung kaninang bumabara sa lalamunan ko. Natanong pa nga ako ng isang manong kung ayos lang ba ako. Kaya naman ang dahilan ko na lang ay oo. Ayos lang ako at nakainom lamang. Kaya naman agad na akong umalis roon. At sa pag-uwi ko ng tahanan, napapansin pa pala ng nakakatanda kong kapatid ang pagkabalisa ko. Bigla akong tinanong ni Ate Mia kung ayos lang ba daw ako. Kaya naman siyempre, sinagot ko siya ng oo. Hindi na nga ako nakapaghapunan noon. Diretso na lamang ako na nagtungo sa aking kwarto para humiga na. Mabuti na lang. Dahil sa pagod ko, agad naman akong dinalaw ng antok. Kaya kinabukasan ay natanggal naman kahit papano ang takot ko. Pero napaisip ako ng mga sandaling iyon kung kriminal ba o ano bang klaseng tao ang nakaengkwentro ko sa boss. Malakas ang kutob ko na baka serial killer ito. Mabuti na lang talaga nang nakatulog na ako ay nawala na ang takot ko. Ganon marahil siguro kapag pagod ka nga. Tapos ganoon pa ang makikita mo. Talagang lalamunin ka ng anxiety. Mabuti na lamang talaga ay day off ko nung araw na ito. Kaya ligtas na uli ako sa pagkukumyot. Wala akong ibang ginawa sa araw na ito kundi ang manood ng mga pelikula sa cellphone. At syempre ay ang mag-unwind. Para naman na matanggal ang mga negatibong pumapasok sa aking isipan. Gusto kong ma-refresh ang utak ko.
Sa sumunod na araw ay lulugo-lugo ulit ako na nagko-commute. Paano ba naman kasi ay may pasok na naman sa trabaho. Mabuti na lamang ay maliwanag pa, kaya di ako nakaramdam ng takot. Nang sumapit ang lunch break, nakausap ko ang kaibigan ko na si Christine. Kapwa ko rin ito sales lady sa mall. Ano? Nakakita ka ng isang lalaki na may bitbit na supot at ang laman nun ay isang kamay? Reaksyon ni Christine matapos kong ikwento ang naranasan ko. Oo, kaya nga takot na takot ako eh. Ano kayang klaseng tao yun? Kriminal kaya? Tanong ko sa kanya. Sa palagay ko lang, baka aswang yun. Walang halong pagbibirong sambit ng kaibigan ko. Aswang? Anong taon na ngayon oh? Tsaka sa syudad pa talaga? Naniniwala ka pa ba doon, Christine? Agad naman itong tumango habang nagsasabing. Totoo ang mga aswang. Sa probinsya namin, maraming ganon. Yung lolo ko nung nabubuhay pa ay nakapatay ng ganitong uri. Nakita iyon ng papa ko at siya ang nagpapatunay. Sa tingin ko, yung lalaking nakita mo sa boss ay ganong uri ng nilalang. Mukhang bagong salta pa lang siya dito sa syudad. Kaya manganganib talaga ang buhay ng sino man ang bibiktimahin niya. Pahayag nito. Akala ko noon hindi totoo yung mga aswang. Pero kapag nakita mo na sila ng personal, doon mo masasabi na totoo nga talaga sila. Wika ko sa aking kaibigan. Sumapit muli ang gabi. Natapos ulit ang trabaho. Kaya naman muli akong sasakay ng boss para makauwi sa amin. Nag-sign of the cross pa nga ako at nagdasal na sana. Wala na akong maengkwentro na ganong klaseng nilalang. Pero sadyang mapagbiro ang tadhana. Paano ba naman kasi? Nang malapit na sa Pasay ang boss, ay mayroong pumara na isang pamilyar na lalaki. Walang iba kundi yung nakita kong lalaki noong nakaraang gabi na may bit-bit na nakakatakot na bagay. Nanginig ako sa kinaupuan ko. Hindi ko alam kung nagkataon ba iyon. Pero bakit sa dinabi-dami ng tao, ito pa ulit ang makikita ko? Kunti lamang ang mga pasahero sa loob ng bus ng mga oras na iyon. Kasi 11:00 na ng gabi ng sandaling iyon. At gaya na naman ng dati, naupo ulit ito sa kabilang side. Sa mismong tapat ko ulit. Hindi ko alam kung nananadya ba ang lalaking iyon. Pero talagang nanginginig ako sa takot ng mga oras na ito. Pinagpapawisan na rin ako ng malapot. Sa kabila nito, pinilit kong labanan ang aking nararamdaman. Muli kong ibinaling ang tingin sa bintana ng boss. Pinagmamasdan ko roon ang magagandang kapaligiran. Sa kalagitnaan ng panonood ko sa labas ng boss, narinig kong may sumisit-sit sa akin. Mayroong tumatawag sa akin. Binundol ng kaba ang dibdib ko. Dahil alam ko na yung lalaki yung tumawag sa akin. Kahit na tinatawag ako nito ay pinilit kong wag na lamang lumingon. Baka kasi kung ano pa ang makita ko. Pero sa gilid ng mga mata ko, naaaninag ko na parang meron itong inilalabas sa bayong na bitbit niya. Patuloy itong sumisit-sit at pabulong na nagsasabing, "Lumingon ka, tignan mo, huwag kang matakot." Pero sa kabila niyon, nananatili ang ulo ko na huwag tumingin at baka matakot lang ako. Nagbingi-bingihan ako. Narinig ko na humagik-gik ito ng mahina. Para bang natatawa sa reaksyon ng mukha ko. Nagpatuloy ito sa pagtawag sa akin at naghihikayat na lumingon sa kanya. Ako naman, diretso lamang ang tingin at hindi ko tinatangkang tapunan ng sulyap ang lalaking ito. Subalit naaaninag ko pa rin sa gilid ng aking mga mata na tuluyan ang inilabas ng taong ito ang nasa bayong.
Medyo may kalakihan iyon at kinaway-kaway pa nito. Pareho kaming nasa bandang dulo kaya ako lang ang nakakapansin nito. At dahil dito ay parang nakukuryos ako na tignan iyon. Hindi ko na malaya na unti-unti ko na palang pinipihit ang ulo ko padireksyon sa kanyang kinaroroonan. Napasigaw ako sa nakita ko. Nakangisi sa akin ang lalaki. Dilat na dilat ang mga mata habang iwinawagayway nito ang dugo ang damit ng isang tao. Nang matapos akong sumigaw, biglang di ko namalayan ang pagtakbo ng oras. Nagkamalay na lamang ako nang ginising ako ng isang konduktor. Inilibot ko ang paningin ko sa loob ng bus. Yung iilang pasahero ay nakatitig sa akin. Siguro ay nagulat sila sa ginawa ko. Sinipat ko yung kinaupuan ng lalaki, pero nasilayan ko na wala na ito roon. Subalit, sinabi ko yung totoo sa konduktor. Meron kasing lalaki kanina na nagpakita sa akin ng dugo ang damit. Siguro galing iyon sa biktima niya. Dahil isa siyang aswang. Wala na siya ngayon. Siguro ay bumaba na kanina noong nawalan ako ng malay. Nagtawanan ng mahina ang mga pasahero. Halatang di sila naniniwala sa inihayag ko. Pero ayos lang naman iyon dahil di ko naman mapipilit na maniwala ang iilan sa akin. Bigla akong hinawakan ng konduktor sa leeg. Siguro, akala niya ay nagdidelirio lamang ako. Ma'am, hindi lalaki ang bumaba kanina, kundi isang maedad ng babae. Wala naman akong napapansin na kakaiba sa kanya. Ma'am, matanong kita. Pero huwag kayong magagalit ha. Gumagamit ka ba ng ipinagbabawal na gamot? Nung nakapako naman ang leeg mo, wala ka namang lagnat eh. Ma'am, tigil niyo na ho yan. Sayang lang ang ganda mo. Abay, baka matukhang ka pa. Ginatungan na rin ang iilan sa mga nakasakay na baka ganun nga. Baka nagdodroga lamang raw ako. Pero minarapat ko na lamang na itikom ang bibig ko. Lalo na't alam ko naman sa aking sarili na hindi ako ganong klaseng babae. Hindi ako adik. Kaya naman nang makarating na ang bus sa destinasyon ko ay dali-dali na akong bumaba. Naglakad na ako nito papasok sa aming subdivision. Nang makarating na ako sa bahay, una kong ikwento iyon kay Ate Mia. Sa una ay hindi ito naniniwala. Pero nang masilayan niya akong lumuluha, dito na siya nakumbinsin na tunay ang mga kinakwento ko sa kanya. Ano kayang kailangan niya sa iyo? Bakit para yatang tinatakot ka niya? Tanong sa akin ni Ate Mia. At dahil may kalakasan ng boses nito, narinig iyon ng aming ama't ina na nanonood ng telebisyon sa salas. Meron kasi itong sinusubaybayan na teleserye tuwing gabi. Anong sinasabi ng ate mo? May nananakot sa'yo anak ha? Nag-aalalang tanong ni Mama. Bakit? Meron bang tumatarantado sa'yo anak? Sabihin mo kung sino iyon at mapapatay ko siya. Dagdag naman ni Papa. Pa, Ma, naniniwala ba kayo sa mga aswang? Dahil sa sinabi ko ay nagkatinginan ng mga ito at si Mama ang nagsalita. Oo anak, naniniwala ako. Dahil iyon ang mga nakakalaban ng nanay at tatay ko noong nabubuhay pa sila. Nahihiwagaan ako sa inihayag ni Mama. Kaya natanong ko ito. Anong ibig sabihin ninyo na nakakalaban ni na lolo't lola yung mga gaya nila? Ano ba sina lolo at lola, Ma? Mas lalong naging seryoso ang mukha ni Mama. Tila bumabuelo ito sa kanyang ipagtatapat. At parang alam na ni Papa ang tungkol roon. Nanlaki ang mga mata ko sa aking natuklasan. Maging si Ate Mia ay noon lang rin nalaman. Sina lolo at lola pala ay may alam sa itim na kapangyarihan.
Sa madaling salita, sila ay mga mambabarang. Nakakalaban raw nila ang mga aswang kapag may dumudulog sa kanila na punteriya ng ganitong klasing nilalang. Kumbaga, sila ang nagliligtas sa mga kliyente nila na biktima nito. Binabarang nila ang mga ito. Mayroon pang ipinagtapat sa akin si Mama na lalo kong ikinabigla. Namana raw niya kanila lolo't lola ang libro at mga kagamitan nito. Ginagamit nila iyon sa pagpapagana ng itim na karunungan. Mayroon din daw kaalaman ang aking ina pagdating sa ganitong aspeto. Kaya binilinan pa niya ako na sa oras raw na magpakita sa akin ang aswang sa boss, picturean ko daw iyon at ipakita lamang sa kanya. Siya na raw ang bahala sa elemento. Wala na akong pakialam noon kung galing man sa kaliwa ang karunungang taglay ni Mama. Basta't ginagamit niya naman ito sa kabutihan, lalo na sa pagpoprotekta sa akin. Kabutihan pala yung pumatay. Natanong ko pa nga sa kanya kung bakit naging matandang babae yung lalaking iyon. Yung naging sagot naman ni Mama sa aking katanungan ay dahil gumagamit lamang ito ng kanyang karunungan sa panlilin lang. Dahil ang tunay raw talaga na kasarian nito ay babae, isang matandang bruha. Hindi raw alam ni Mama kung bakit tinatakot ako nito. Pero ang malinaw lamang sa kanya ay punteriya ako ng nilalang na iyon. Pinayuhan pa niya ako na huwag matatakot sa oras na magpakita ulit sa akin ito. Huwag ko raw katakutan ng mga aswang. Sila raw ang dapat na matakot sa amin. Sumang-ayon na lamang ako sa inihayag ni Mama at nangako na isesekreto ko lamang ang kanyang pagkatao. Ganon rin naman ang sinabi ni Papa at Ate Mia. Dahil dito ay medyo napanatag na ang loob ko. Pero syempre, hindi ko pa rin maiwasan na matakot. Kinabukasan, naikwento ko kay Christine ang tungkol roon. Pero syempre, hindi ko sinabi sa kanya ang lihim ng aking ina. Tama yung mama mo, friend. Punteriya ka ng matanda. Kahit dito sa syudad ay merong aswang kaya dapat maniwala ka at syempre ay mag-ingat. Siya nga pala, ibibigay ko sa iyo yung isa kong porselas. Mamaya pagbaba natin ng locker. Gawa iyon ni Lola. Pantaboy iyon ng masasamang elemento. Pahayag ng aking kaibigan. Sige. Gusto ko iyon. Bibilin ko na lang ang porselas mo. Nako, wag na. Bigay ko na lang iyon sa'yo. Parang hindi naman kita kaibigan eh. Pahayag nito at lumipas ang ilang oras pa ay bumaba na kami ng locker at doon niya inabot sa akin ang pulseras. Nagpasalamat naman ako sa kanya at isinuot ko kaagad iyon. Laking pasalamat ko na lang dahil noong pagsapit ng gabi at nang sumakay ako sa bus, hindi ko naengkwentro pa ang matanda. Tinatawag ko na siyang matanda dahil iyon naman talaga ang totoo niyang pagkatao. Bumilang pa ng ilang linggo ay di na ito nagpakita pa. Pero may napanood ako sa balita na mayroong adik na pumapatay. Kalunos-lunos kasi ang sinasapit na mga ito. Nawawala ang mga lamang loob at iilang parte ng katawan ng tao. Kagaya nga ng isang bangkay ng babae na natagpuan sa bakanting lote. Bukod sa nawawala ang mga lamang loob nito, ay nawawala rin ang kamay. Nagulat ako sa napanood ko. Para kasing tumutugma iyon sa nakita ko noong nakaraang gabi. Hanggang sa isang gabi, ay sumakay ulit ako ng bus tapos ng duty ko ng sandaling iyon. At di ko inaasahan na muli kong masisilayan doon ng matandang babae na nagbabalat kayo bilang isang lalaki. Nakangisi ito sa akin at titig na titig. Sa sandaling iyon ay wala na itong dalang bayong o kahit anong mabibitbit. Napansin ko na nagtatangka ito na lumapit sa akin. Pero di nito magawa. Diya ko na lang naalala na suot ko nga pala
ang pulseras na bigay ni Christine. Naupo ulit ito sa kabilang side kaya naman inilabas ko na ang cellphone ko at pinicturan ito. Tama nga ang sinabi ni Mama. Nagpapanggap lamang ito na isang lalaki sa aking paningin. Dahil ang nakita ko sa picture, isang matandang babae na may mahabang buhok na purong puti. Mukha siyang bruha. Agad namang bumaba ang matanda nang makarating na siya sa kanyang paroroonan. At sa pag-uwi ko naman sa amin ay ibinigay ko kay Mama ang larawan nito. Iyon ay upang magamitan niya na ito ng bagsik ng karunungang itim. Tamang-tama naman dahil mayroon ng insektong kinolekta si Mama na nakasilid sa garapon. Hanggang sa tinarbaho na niya nga iyon. Lumipas ang ilang linggo. Nabalitaan ko na lang na mayroong namatay na isang matandang babae sa labas ng mall na pinagtatrabahuan ko. Inatake raw ito sa puso, sabi ng mga nakakita. Kaya nga lang, ang ipinagtataka ng lahat, kakamatay pa lang nito ay ginagapangan na agad ito ng mga ipis. Kaya naman nang makita ko ang taong iyon ay siya nga iyon. Siya ang matandang bruha. Wala pala siyang kalaban-laban sa bagsik ng karunungang itim. At simula nga noon ay naging kampante ako. Medyo nagilty pa nga ako noon. Pero kalaunan ay nagiging okay naman. Sa ngayon po ay nasa ibang kumpanya na ako nagtatrabaho. Bilang isang sales clerk pa rin. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. At muli ay ako po si Eme ng Pasay City. Eme. At lagi kong ipaalala sa inyo mga kaswang na huwag kalimutan magkape. May susunod pa na kwento. Bilang isang ama at haligi ng tahanan, lahat gagawin. Maibigay lang lahat ng pangangailangan ng buong pamilya. Ganoon ka-responsabling ama si Buboy. Kaya madalas ang overtime upang malaki-laki rin ang maipadala nito sa pamilya na nasa probinsya tuwing kinsinas o katapusan. 5 ang anak ni Buboy at may maliit pang inaalagaan ng asawa nito kung kaya't hindi ito makakatulong sa kanilang hanap buhay. Tanging pag-aalaga lamang ng mga anak nila at gawaing bahay ang tanging magagawa nito. Pero ayos lang naman iyon dahil 3 taon pa ang kontrata nila buong grupo sa construction site na nasa 15 palapag na gusali. At para makalibre ng bahay ay doon na rin siya umuwi sa bahay ng kanyang pinsan. Malayo iyon ng kaunti sa kabihasnan dahil bagong proyekto iyon ng gobyerno na urban house. Ngunit tinitiis iyong lakarin ni Buboy kahit minsan ay hating gabi na. Hindi rin naman niya mapiperwisyo ang mga ito dahil may sarili naman siyang susi at nasa likod banda ang kanyang kwarto. Kaya iikot lang siya sa likod dahil doon na rin ang pintuan. Malaking bagay iyon dahil mahal ang upa ng bahay o kahit kwarto sa isang syudad. Pandagdag na iyon sa budget na maipadala niya sa kanyang mag-iina. Huwag mo munang tipirin masyado ang sarili mo, boy. Wala ka namang bisyo, hindi ba? Kahit sa pagkain na lang. Tignan mo nga ang sarili mo, ang payat mo na. Saway ng kanyang pinsan. Araw iyon ng linggo at walang pasok. Dahil iyon ang araw ng kanilang pahinga. Ngunit minsan naman kapag obligado ay on duty pa rin sila. Kahit araw ng linggo. Ayos lang insan. Ang mahalaga ay ang mag-iina ko. Sagot nito. Anong ayos lang? Paano kung magkasakit ka sa ginagawa mo sa iyong sarili? Di mas lalong kawawa ang mag-iina mo. Hindi naman, ako pa ba? Kumakain naman ako insan. Talaga lang nakakapagod ang construction. Yun nga lang at kailangang magtiis. Alam mo namang wala akong may natapos kahit high school.
Napailing na lamang si Hernan na kanyang pinsan. Alam nito na kaya siya ay walang natapos dahil sinisiguro niyang makatapos kahit high school man ang kanyang mga kapatid na babae. Ngunit sa kasamaang palad, wala man lang kahit isa sa mga ito ang lumingon sa kanya at inalok na pag-aralin din siya. Nag-asawa lamang ang mga ito ng maaga. Sa bagay, taong 1978, kapag natapos mo ang high school sa ganoong panahon, napakataas na ng antas mo. May maayos ka ng trabaho na mapapasukan. Iyon nga lang at tapos na iyon. Hindi na may babalik pa. Kaya focus na lamang siya sa kanilang hanap buhay at sa binuo niyang pamilya. Bukod sa 3 anak ay buntis pa ng 5 buwan ang kanyang asawa. Halawa. Medyo naging productive siya at medyo nasobrahan sa pagiging masipag sa paggawa ng anak. Kung anong sipag sa trabaho sa araw, ganon din sa gabi. Medyo balanse lang sa buhay para yata hindi masyadong boring. What a mindset. Ayos lang. Hindi naman siya payabang ama. Hindi naman siya pabayang ama. Responsable siyang haligi ng tahanan, kaya maswerte pa rin ang kanyang asawa sa kanya. Boy, may overtime daw ngayon. Wika ng ating foreman. Imporma ng kanyang kasamang sinuli. Walang problema. Buti nga kung ganon. Mas malaki sahod, mas makapag-ipon ako para sa panganganak ng aking asawa. Tuwang sagot niya. Mag-aalauna na ng madaling araw. Doon lang sila tumigil sa trabaho. Kung hindi titigil ang foreman na napakasipag din, ay di din sila matitigil sa trabaho. Ang kanilang foreman na siyang dapat ay nagdidikta na lang ng kanilang gagawin ay kahanga-hanga. Dahil maging ito ay sobrang sipag at ito mismo ang siyang nangunguna sa mga gawain. Nang magkanya-kanyang uwian na ang mga ito, ay pasipol-sipol si Buboy. Pauwi sa bahay ng kanyang pinsan na halos kalahating oras din kung lalakarin. At dahil wala nang masasakyan sa ganoong oras, kailangan niyang tiisin ang maglakad. Ang masukal na madamong mga bakanteng lokote na sobrang dilim ay palagi niyang tinitignan. Pagkaramdam kasi niya ay may naglalakad na rin doon. Pilit niyang winawaksi ang takot sa kanyang dibdib. Ngunit mas lalong naging kabado siya. Lalo iyong nadadagdagan ng makarating siya sa kurbadahan. Paliko sa lugar ng kanyang pinsan kung saan siya tumutuloy. Huni ng kutok-kutok ang sumasabay sa kanya at malinaw niya iyong naririnig. Sa takot ay napatakbo siya ng mabilis. Ngunit bigla na lang siyang hinila ng isang mabalahibong kamay sa kanyang paa. Dahilan para mabuwal siya at madapa sa kalsada. Saktong may paparating na motorsiklo, kaya binitawan siya ng umihila sa kanyang paa. Mas lalo pang nilakasan niya ang sigaw habang humihingi ng tulong sa rider. Mabuti na lang at maawain ng rider na napadaan. Kaya nagkaroon ng pakialam at tinigilan siya sa tapat. Anong nangyari, tol? Tanong ng lalaki. Aswang. Hinihila ko ng aswang. Patungo sa masukal na damuhan. Mabilis na sagot niya. Walang pag-alinlangan na binunot ng lalaki ang hawak na baril. Pagkatapos ay pinaputukan ang masukal na parting itinuturo ni Buboy. Dinig nila ang galit ng huni na kutok-kutok na papalayo. Halatang tumatakas ito. Nang mawala ang nilalang ay tsaka lang nawala ang takot ni Buboy dito. Ngunit bigla na namang nalipat sa kaharap na lalaki ang takot niya. Bakit kasi may baril ito? Kriminal kaya ito o di kaya ay hold-upper? Pagkaramdam niya ng mga sandaling iyon ay siya na yata ang pinakamalas na nilalang. Wala na nga ang tensyon niya sa aswang. Mas lalo rin naman lumakas dahil sa taong nagtanggol sa kanya. Saan ka pala umuwi?
Tanong nito. Dyan sa bagong patayo ang mga bahay sa unahan, boss. Sagot agad niya. O sige, hatid na lang kita para makauwi ka ng ligtas. Huwag na po, boss. Nakakahiya na masyado sa'yo. Sos, nahiya ka pa. Kaysa muli ka na namang umaatake ng aswang. Mas mabuti nang masiguro ko na nakauwi ka ng ligtas. Pero kasi sir, sakay na sabi. Mas lalong naging atrasado sa oras. Pamimilit nito. Tsaka lang siya mabilis na umangkas. Dahil ramdam niyang piko na ito. Agad nitong pinaharurot ang motor. Pagdating sa gilid ng kalsada, malapit sa bahay ng kanyang pinsan, ay binaba siya nito. Sobrang pasalamat siya dito. Tsaka lang niya nalaman na isa itong ranger. Saktong bakasyon ito sa pamilya at nadaanan siya na nagsisigaw, kaya dumulog ito. Halos hindi matapos-tapos ang paghingi ng pasalamat ni Boboy dito, hanggang sa tuluyan na itong lumayo at pumasok na rin siya sa loob. Muli na naman niyang naalala ang nangyari sa kanya sa Corbadahan. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari sa kanya. Naging traumatic sa kanya ang lugar na Corbadahan. Iyon nga lang at iyon din ang nag-iisang daan paroot parito sa trabaho. Dahil sa nangyaring iyon ay atubili na siyang magpagabi. Takot na siyang muling maaswang. Mabuti sana kung may agimat siyang dala na pangontra sa mga aswang na ito. Kinabukasan ay tila nawala rin bigla ang kanyang takot. Pagkaramdam niya ay panaginip lang iyong nangyari kagabi. Nang sumunod na gabi, overtime na naman. Tsaka lang ulit bumalik yung takot niya sa dibdib ng muling mapadaan sa Corbadahan. Ano ba namang daan ito? Bakit malayo pa lang ay kinikilabutan ako? Sambit niya. Inaliw niyang muli ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsipon. Ngunit palapit pa lang siya sa Corbadahan, ay dinig na niya malayo pa lang ang huni ng kutok-kutok. Kainaman, purbida namang aswang ito. Dito yata nakitira at gabi-gabi na lang eh. Hoy, maghanap ka ng mabiktima na walang tino. Huwag ako dahil naghahanap buhay ako para sa pamilya. Tugon niya. Muli na namang naging mabangis ang huni nito. Ngunit saktong may palapit na motorsiklo, kaya muli na naman iyong nawala. Nagmamadali bawat niyang hakbang. Sa isip kasi niya ay kaya lang takot ang nilalang ay dahil may dumating na iba pang tao. Kaya mahihirapan itong mambiktima. Nang nasa likod na niya ang motorsiklo ay bigla rin itong tumigil. Kaya napalingon rin siya dito. Ikaw na naman. Bakit ba lagi ka na lang ginagabi? Tanong nito sa kanya. Ito ang lalaking kausap niya kagabi. At di niya akalaing magkikita silang muli. Naka-uniforme na ito ngayon. Bigla rin gumaan ang kanyang loob dahil alam niya na mabuting tao ito. Magandang gabi, sir. Naku, kakalabas ko lang po galing ng trabaho. Bati niya rito. Oo. Bakit ba lagi na lang kitang nadadaanan dito? Tanong nito. Construction po ang trabaho ko, sir. Sa kabilang baryo pa iyon. Kaya medyo malayo sa tinutuluyan kong bahay. Libre lang kasi dahil bahay ng pinsan ko. Kwento niya. Kaya pala. Sagot nito. Muli na namang humuni ang mabangis na kutok-kutok na tila ba nasa likod na nila ito. Palagi na talagang nakaabang ang aswang na yan dito. Malapit lang kasi ang bahay niyan dito eh. Kwento ng lalaki habang iniikot ang paningin sabay bunot ng baril. Lumabas ka kung talagang matapang ka. Huwag puro pananakot lang. Sigaw pa nito. Naikwento pa nito na maging sa kalagitnaan ng araw o katanghaliang tapat ay madalas itong mambiktima. Lalo na sa mga nakamotorsiklo.
Magpapanggap itong aso o di kaya ay baboy. At kung maaksidente ang rider at ito na ang unang kakain ng mga kalat na dugo. At minsan pa ay mga nagkalasog-lasog na utak ng tao. Nandiri si Buboy sa naging kwento nito. Napag-alaman din ng Buboy na binata pa ito at madalas ring naririnig ang kutok-kutok na ito. Subalit takot din naman yatang umatake ang aswang dito. Gusto ko nga rin na makipagtuusan nila lang na ito at puro pananakot lang ang alam eh. Mukha rin namang takot sa akin. Wika nito. Kasi sa pagkakaalam ko sir, takot sa baril ang mga aswang. Kapag daw kasi natamaan ang mga ito ng bala at kumalat ang pulbura sa buong katawan, ay tuluyan ang mga itong mamamatay. Hindi na daw magagamot pa ang mga ito kahit ng doktor. Pahayag ni Buboy. Hinintay nila na aatake ang nilalang. Malakas ang loob ni Buboy dahil may hawak na baril ang kanyang kasama. Mukhang takot na talaga sa iyo ang aswang sir. Puna ulit ni Buboy. Niyaya na lamang siya nito na aalis na lamang. Akmang sasampa na siya sa motorsiklo nito nang may biglang dumaan sa kanilang uluhan. Sabay pa silang napatingala para tignan iyon. Ngunit wala silang nakita maliban sa malakas na hangin na dumaan na nangangamoy langis pa. Ramdam mo yun sir? Pabulong na tanong ni Buboy. Oo, talagang nananadya itong buwisit na aswang na ito. Piko na saad nito. Ilang ulit pa itong pabalik-balik kaya hindi natiis nito na pinaputukan na ito. Ilang beses itong pinaulan na ng bala kaya biglang tatahimik ang paligid. Kita mo ito? Magtatago lang din naman kapag makarinig ng putok ng baril. Nagsasayang lang talaga ng oras natin ang loko. Inis na saad ng lalaki. Tuluyan na nitong pinaharurot ang dalang motor at kagaya ng dati, libre na naman itong inihatid si Buboy sa bahay ng kanyang pinsan. Salamat sira, tunay kang bayani, wika niya. Ako nga pala si Buboy sir. Pakilala pa niya rito. Nako, bayani na ba ang maihatid ka sa inyong tinitirhan? Tanong ng lalaki. Nagpakilala rin itong si Toto. Hindi na rin ito nagtagal dahil katulad niya ay pagod din ito sa buong araw na trabaho. Simula ng gabing iyon ay nagpasya na rin si Buboy na doon na lang din titira sa barracks na tinutuluyan ng kanyang mga kasamahan. Naisip kasi niya na baka oras na magkataong walang Toto ang dumaan sa tuwing nagkakataong naroon na siya sa korbadahan, ay tuluyan na talaga siyang mabiktima ng aswang. Takot rin siyang magdala ng kutsilyo, lalo na at lagi siyang ginagabi ng uwi. Baka mapagkamalan siyang adik o di kaya ay hold-upper. Kinabukasan ng magising ang kanyang pinsan, ay nagpaalam siya ng maayos dito. O Kuya Boy, lumiban ka ba ngayon sa trabaho? Tanong ng kanyang pinsan. Magpapahuli ako ng pasok ngayon insan. Magpapaalam kasi akong hindi na muna ako uuwi dito. Baka kasi magtaka kayo ng asawa mo. Ay, magtataka talaga kuya. Bakit naman? Tanong ng pinsan niyang hindi na maalis ang tingin sa kanya. Tila inaaral nito ang ekspresyon ng kanyang mukha. Yun nga kasi insan, lagi akong ginagabi ng uwi dahil sa overtime. May laging nag-aabang na aswang dyan sa korbadahan. Baka mayari ako kapag matsyempohan ako dyan. Biglang nagkatinginan ng asawa niya at ang pinsan nito. Nako, mukhang natipuhan ka rin ni Lolo Silo, sagot ng kanyang pinsan. Nagtaka siya at tinanong dito ang ibig nitong sabihin. Kwento ng mag-asawa ang tungkol sa matanda. Namimili lamang ito ng mabiktima, madalas ay estranghero sa lugar, dahil takot itong masita ng mga taga-roon.
Naku, talagang kailangan ko na nga yatang umiwas na lang. Saad ni Boboy. Hindi Kuya Boboy. Akong bahala sa'yo. Huwag kang mag-alala. Yang matandang iyan ay bibigyan natin niya ng leksyon. Halika, samahan mo ako. Wika ng kanyang pinsan na lalaki. Kahit may duty pa silang pareho ay walang magawa si Boboy kundi ang sumama dito. Anong gagawin natin dito sa korbadahan? At bakit may dala kang itlog? Tanong niya rito. Hindi basta itlog ito, dahil ito ang magpapalayas ng aswang na iyan sa lugar na ito. Wika nito. Nako pinsan, baka balikan tayo. Natatakot na saway ni Boboy sa kanyang pinsan. Huwag kang matakot, hindi tayo sasaktan yan. Panigurong sagot nito. Alam kasi nitong ikakamatay ng mga aswang ang amoy ng sirang itlog ng manok. Isinaboy ng kanyang pinsan ang hawak na sirang itlog. Nabasag ito at kumalat ang napakabaho at nangingitim na ang laman ng itlog na iyon. Tsaka lang sila umalis at nagmamadaling umuwi na. Simula noon ay hindi na talaga namataan pa ang matanda. Wala nang naging distorbo sa daan simula noong nasa buya ng itlog ng manok ang bahay ng matanda. Malaking ginhawa iyon kay Boboy. Kahit madaling araw na siyang umuwi ay walang maging sagabal. Wala na ang aswang. Siguradong tumakas na ito at wala nang balak pang bumalik. Mabuti na lamang ay may ganoong paraan pa pala. Kaya hindi na siya natuloy na umalis sa bahay ng pinsan niya. Bagay na ikinatuwa din ng mga tao na naroon. Sa wakas ay may naglakas loob na itaboy ito. At dito na matatapos ang kwento. Magkapihan muli tayo.